Magandang umaga po sa inyo mga Alexander Lexter Jules. Sa kabalik, ito na po ang Happy Crush. We were able to watch a little bit sa Happy Crush kagabi mga kaibigan. Pero ngayon, nahihirapan na naman po tayong magbukas ng movie na ito sa Netflix. Kagabi, hindi ko na kinaya po kasi sa katagalan kong naghanap. Hindi ko mahanap. Pero yes, dahilan sa may mga suggestions tayo nakuha sa social media. So, nakanood tayo naman. Kaso lang, pinutol ko dahilan sa kailangan ko na matulog dahil may work pa ngayon. So, hindi ko na mabalikan ngayong umaga. But then yes, it started from Carla coming from somewhere, umuwi sa kanilang bayan na isa na lang siya. Wala na siyang parents, wala siyang mama, walang papa. And the story starts here mga kaibigan. Kung saan, makita natin yung flow ng story, na napakaganda. She is the only child in the family. Si Carla po, isang masayahing bata at love na love po siya ng kanyang ama. So, di natin alam kung saan siya galing, but then siguro sa flow ng story later on, malalaman at makikita natin kung saan galing itong si Carla. So before, ang bahay nila ay barong-barong lang. No, makita natin dito sa mag-uumpisa na po from here kasi nga ito nga nagre-reminisce na siya kung anong nangyari sa past, na kinikinita niya yung mama niya na pinapagalitan siya. At ang kulit-kulit niya at way back ito sa 60s nga, 70s and 80s. Look at her sweatshirt at ibinalabal niya po ito. Siya po ay napakakulit na bata pero tawag dito, laging malambing sa kanyang tatay. Kasi itong tatay niya is always tolerating itong mga ginagawa nga niya. At ito na nga, nagnakaw pa nga sila ng lumpia na hindi na naman ng nanay nila. Istiktong-istikto ang nanay at ayun. Pero yes, masasabi ko ay napakabait na bata nitong si Carlita at she's a daddy's girl po. And lahat ng gusto ni Carla ay gustong ibigay ng kanyang ama. Pero ayun nga, yung nanay niya napaka-disciplinaryan at laging pinagsasabihan siya na kung ano ang dapat niyang gawin. So dito po sa story na ito, isa lang po ang kilala ko dito. Tanging si Maymay and Rata lang po. So balik tayo sa panahon na kung saan uso pa po ang flames, walang phone, talagang pagkakaibigan lang, galaang magkakaibigan, gala rito, gala roon. At ito yung mga panahon na ginagamit natin ang flames kung tayo nga ba ay destined to be with someone, or parang malalaman mo kung enemy ba siya, kung diba, friend lang ba siya, diba, lover ba siya, diba, o maasawa mo ba siya. So ito yung mga panahon na kung saan balik tayo sa walang technology na panahon, na kung saan ang mode of transportation dito na nakita natin ay more on bisikleta lang po. So it's really a beautiful story mga kaibigan, and gusto kong makita nyo ito ng buong buo with audio. But for now, since hindi pa natin pwedeng gawin yan, so ipapakita natin sa inyo yung kind of story or flow ng story ng Happy Crush mga kaibigan. O diba? So yes, ito nga si Maymay gumagawa ng flames sa kanyang crush na si ayun po mga kaibigan. Biglang nakakita siya ng bulalakaw. At habang nagwi-wish siya ay disturbo naman si nanay niya. Tawag ng tawag sa kanya, Carla! Carlita! And pinagpatuloy niya pa rin po ang kanyang wish kahit na 2 beses siyang na-distract ng kanyang inay. Kasi nga po, may gagawin siya. Pero ang bubbly ni Maymay dito mga kaibigan, napaka-cute niya po dito. And doon makikita natin yung old Maymay, but this is more improved Maymay po sa story na ito. Makikita natin yung pagiging masayahin niya, yung matabil niya, makikita natin yung
yung totoong Maymay na walang keme sa camera at malakorian po ang dating sa akin sa akin lang po sa istoryang ito. At ito na nga, sinasabi niya sa tatay niya na gusto niyang mag-aral sa kolehiyo sa Kamaynilaan po, mga kaibigan. Pero bago pa yan, hiningi niya sa tatay niya kung pwede ba siyang magkakaroon ng cellphone. Itong tatay naman, napaka lambot na tatay. Sabi niya, kailangan ko talaga ng cellphone. Kailangan mo bang mag-aral sa Maynila? Siyempre, mapapalayo siya sa parents niya. But then anyways guys, hindi ko ma-mention, ang business nila dito ay yung taga-deliver ng mga bulaklak. So, yan yung business ng nanay niya at tatay niya. And sila yung nagdi-deliver sa mga neighborhood lang ba, na mga nag-o-order ng mga flowers sa mga events. And katulong po ni Maymay dito ang kanyang tatay. And meron po silang mga kaibigan. Siyempre dahil community lang po sila, so magkakaibigan po silang lahat. Alam po ng lahat ang bawat kilos ng bawat isa. At kasi nga po uso sa buhay noon yung pagkakaroon ng kapitbahay, pagkikilala sa mga kapitbahay, at pagrerespeto sa isa't isa. At usong-uso din dito, binabalik dito yung buhay pamilya sa Pinas, na kung saan talagang yung mga anak ay nagmamano sa kanilang mga nanay at tatay, o diba? Na talagang ayun, may panahon silang kumain sa hapag na sabay-sabay dahil wala pong technology at nag-uusap. Hindi gaya ngayon na, oh, sige, mauna ka na dyan tayo, may ginagawa pa ako, manonood pa ako. Ayan, uso dito yung mag-pray muna bago kumain. Pero yes, nang biglang na-distract si Maymay habang nagpe-pray ang kanyang tatay, dahil sa nakita niya yung crush niya sa TV. At itong crush niya sa TV na si Ayon ay lumipat po ito nag-migrate po sa Amerika. Doon po nag-aral at doon po ini-enhance niya yung talent niya as a billiard boy. So, dyan po tayo muna magbigay ng update sa inyo mga kaibigan at ipagpatuloy natin yan mamaya. Ito nga at napaka-stricto ng nanay niya at talagang masunuring bata rin naman ang isang Maymay ang trata dito mga kaibigan. And bihira na ito ngayon makikita sa pamilyang Pilipino, itong nagtutulungan ang mga magulang at mga anak sa pagtaguyod sa pamilya. Yung mga anak na talagang respectful sa mga parents at talagang sinusunod ang kagustuhan ng parents. Hindi yung mga anak na ngayon, makikita mo yung mga anak ngayon na sumasagot-sagot na sa parents at wala na pong po at opo. So yes, dito po tayo magtapos at ipakilala natin mamayang konti at bukas itong makikita nyo si Migs dito. Best friend po siya ni Maymay sa storyang ito. And siya po yung kabanding ni Maymay all the time sa mga galaan with their bading na friend, diba? So sila po yung magkakaedad, magkakabarkada. At makikilala natin more pa itong si Migs, si Maymay, si Migs at si Carla later on po sa storya ng Happy Crush. Alexander Lexter Jules, yan lang po muna mga kaibigan. I will see you later for more.